So, next part naman natin is paano ba gamitin tong invoice. So, ayan. So, dito may example na akong ginawa kanina. Clear muna natin siya. So, kita nyo dito sa right side may clear button. So, click nyo lang yan. Then, normal lang nalalabas tong running script sa taas. It means na loading. Okay? So, paano ba? Dito muna tayo sa search box. So, tatype lang natin kung anong item ang bibilin ng customer. Pwede nyo rin i-check dito kung ilang item na lang ba ang available and kung magkano yung item na yon. So, for example, gusto niya bumili ng yellow paint. Yellow paint. Ayan. So, dito sa quantity, ilalagay nyo kung ilan yung gusto nyang bilhin. Then, dito sa stock status, may automatic nang lalabas dito na data. So, ang lalabas dito sa stock status is kung ilan na lang yung available items. Ilan na lang yung quantity ng item na yon. Kung walang stock, lalabas dyan. Okay? So, dito sa baba, sa white part, makikita nyo dito yung details ng item and kung magkano siya. So, let's say, ang gusto nyang kunin is dalawa. So, click nyo lang tong add item. Then, mag-a-appear siya dito sa invoice na. Ayan. So, kunyari gusto naman niya ng brush. So, napapansin nyo, dalawa yung item na lumabas sa brush. So, dapat, ang ilalagay natin dito sa search box, kung black brush ang bibili niya, black brush ang itatype natin dito. Why? Kasi, kahit nandito yung black brush, pag inad natin yan, ang mababasa is yung red brush. Kasi, nandito siya sa white part. Kahit marami lumabas dyan, kung sino nandito sa white part, yun ang babasahin. And ita-transfer dito sa invoice. Okay? So, lagay natin black brush. Ayan. So, 40. So, para i-delete to, ito lang. Hanggang unit price lang. Huwag nyo na isama tong total. Kasi may formula po yan. Mabubura nyo siya. So, hanggang unit price lang ang pagbura. Ayan. So, 40. Ang gusto niyang bilhin, 4, kunyari. Ayan. Add natin. So, yan. Added na siya. So, if ito na lahat, dito naman sa invoice, by the way, pwede nyo ilagay yung logo nyo dito, yung company name and type of business. For example, company name nyo, then ang type of business nyo is hardware. Ganon. Lagay nyo dyan. So, dito naman, kung anong address nyo, double click nyo lang to. So, may magpa-pop up dyan. And then, ayan. Type nyo lang yung address nyo dyan. Okay? So, dito, sa customers pala, if may mga regular customers kayo, may database din tayo para sa kanila. So, dito nyo siya ilalagay sa customer sheet. So, yung name, address, phone number, email. And then, dito sa side na to, makikita nyo rin if may account receivable pa kayo sa kanila. Kung may balances pa sila sa inyo. Okay, so balik tayo sa invoice. So, let's say, si Ana de la Cruz ang kumuha. Then, lalabas dito yung address niya. Then, sa date, double click nyo lang, kunyari 14. Then, yung invoice number, kailangan nyo rin ilagay. Make sure na walang kaparehas na invoice number na na-input na dito, ha? So, check natin anong mga invoice number na ang nandito. O, ito, kunyari, ito may na-doble pala, o. 1, 2, 3. Bakit mga na-doble to? Burahin ko na lang. So, dito naman, for example, nagkamali kayo ng input. Kasi, kada input nyo dito sa invoice is mapupunta sa invoice list and invoice items. Ito. So, katulad nito, may maling input, may parehas. So, ang gagawin nyo is, i-delete nyo to. Ito kasi, kita nyo tong 0 na to. May formula yan. So, ang buburahin nyo lang is itong part.
Ayan. Para hindi natin mabura yung formula na to. Okay. So, sa invoice items, bura din natin. So, ito naman sa invoice items, carry lang. Burahin nyo na lahat yan. Wala namang may formula dyan. Or much better, i-highlight ko siguro to. Para hindi kayo malito, no? Ayan. So, ayan ha. So, ang next invoice pala is 3, no? 3. Then, terms, kung cash ba yan or installment. So, let's say cash. Then, hindi pa yan tapos. Scroll down nyo pa. So, ito na yung total niya, 600. Then, dito sa pinakababa, ilalagay nyo kung magkano yung binayaran. So, since cash to, 600 lalagay nyo para mag-reflect dito na zero balance. Then, status, either fully paid or outstanding. So, fully paid. Then, mode of payment. Ayan, may mga mode of payments ako nilagay dyan. Cash. So, once okay na, punta kayo dito, balik kayo sa taas, then, click nyo tong save. Ayan. Do you want to submit the data? Yes. So, magta-transfer yan dito sa invoice list and invoice items. So, wait nyo lang. Maglo-load yan. Wait nyo lang. It takes 1 minute para ma-transfer siya. So, depende sa internet connection nyo. Kung mabagal yung internet nyo, mabagal din siya. Kung mabilis, mga less than a minute lang. So, data updated. Check natin kung na-transfer siya. Ayan. So, dito kung napapansin nyo, naka-highlight siya ng green. It means na cash siya. Pag may outstanding siya, color red. So, dito naman sa invoice item. Ayan. So, input pa tayo ng isa. So, clear natin to. So, dito ulit tayo sa search. So, kunyari, red. May red ba? Ay, wala. Ay, meron. Ay, yellow paint. Ayan, 3 na lang. Ay, 26 ang available. So, kunyari, 20. Kunin niya. So, white. Ayan, ito yung sinasabi ko. So, if ever naman na ang nilagay nyo ditong quantity is sobra sa stocks na meron kayo, lalabas yan. Stocks not available, only 3 available. So, 3 na lang ang available nyo na white paint. So, lagay na lang natin 3. Okay. Then, add tayo ng brush. So, kunyari, 10 kukunin niya. So, ayan. And customer, date, invoice number 4. Then, kunyari, installment naman siya. So, ito yung total. And let's say, ang binayaran nyo lang is 3.5. So, may lalabas dito na 2.5 balance. Then, outstanding ang status. Then, kunyari, ang payment niya is cash. Okay, so, click on save. So, yes. So, wait lang natin yan.
Okay, data updated. So, check natin sa invoice list. Kung napapansin nyo, highlight siya ng red. Means may outstanding siya. Ayan, may balance siyang 2.5. Okay. So, clear natin. So, kada transaction, kada new transaction, clear lang natin to. So, let's say, magbabayad na si Jello Ortiz. So, lagay lang natin dito yung invoice number niya. Number 4. Then, click nyo, search. Then, mag-a-appear dapat yung invoice niya dyan. Okay, so wait lang natin. Ayan, tapos na. So, yan, may balance siyang 2.5. So, for example, ang pag-input nyo dito sa amount paid is dapat, halimbawa, 3.5. Then, magbabayad siya ng 2K. Dapat, ipa-plus nyo siya dito sa amount paid na nandito. So, magiging 5.5. So, may balance pa siyang 500. Okay? Kung babayaran naman niya na lahat, lalagay natin 6,000 para mag-zero balance to. Then, sa status, papalitan na natin ng fully paid. So, kanina ang ginamit nating save. Save kasi new invoice yun. Eh, dito naman, i-update lang natin yung payment status niya. So, ito, dapat ang i-click natin is update. Kasi kung save, mag-a-add na naman yon dito ng panibagong invoice number 4. So, dapat update. So, click on yes. So, wait lang natin. Okay. So, check natin yung invoice list. So, dapat mag-green na to. Ayan, nag-green na siya. Okay. Ay, hindi ko pala napakita kanina dito na may ano. So, balik natin to. Kunyari may balance pa rin siya. So, 3.5 outstanding. Okay. So, yan. Dapat mag-red siya dito. Ayan, nag-red na. And then, dito, sa customers data list, kikita nyo dito, may account receivable na lalabas dito. Yan, si Jello Ortiz. Okay. Para mas madali nyo makita. So, dito rin pala sa profit, dapat naka-hide to. Dapat din nyo magalaw to kasi kasama to sa formula din. So, i-hide natin siya. So, wag nyo siyang gagalawin guys kasi magugulo ang dashboard nyo pag ginalaw nyo yun. So, dito rin sa dashboard, may kita nyo rin kung sino may account receivable. Ayan, Jello Ortiz. So, mamaya na tayo dyan. Dito naman tayo sa expenses. Ayan. So, input nyo lang dyan yung mga expenses nyo. Ayan, kunyari itong staff, salary. Ayan, pwede kayo magdagdag dyan ng category. Then, dito, may pie chart. Ako nilagay dyan para, ayan, makita nyo yung data. So, add tayo, kunyari. Ayan. Ano bang mga ano dito? Electric, water bill. Sige. Water bill. Water bill. Kunyari, 200. Ayan. O, diba? May lumabas na data.
So, mas marami pang lalabas na data dito pag puno na to. So, for example, gusto nyo lang makita yung data for December 1, ano ba mga expenses nun. So, click nyo lang to. Yan. Then, clear. Then, lagyan nyo ng check yung December 1. Click nyo siya. Then, okay. So, ayan. So, balik natin sa dati. Select all. Ayan. So, 700 ang total ng expenses. Okay? So, dito naman sa profit and loss, makikita nyo dito yung gross sales nyo, expenses, net sales. So, based ang net sales sa gross less expenses. Okay? Then, capital. So, itong capital na to is counted dun sa mga cost ng items na nabili nyo. Okay? So, ito yung cost ng item na nabili sa inyo today. Ay, ito dito. Sa start date at end date na nakalagay dito. And then, ito yung net profit. Yung net profit is net sales less capital. Okay. So, check natin. Ano bang mga data? Ano bang mga date ang meron? Okay, let's say gusto natin makita yung data nung November 30 up until November 15. Okay. So, double click nyo lang yan. Then, November 15. Oh, ayan. So, tignan natin kung tama ba to. Gross sales, 8,475. Check natin sa dashboard kung tatama. Okay, 8,475. So, dito sa invoice list, check natin. Dito sa pinakadulo nito, may total din na nakalagay dito. Ayan, 8,475. So, expenses, tama, 700. Ayan. So, sa capital, ayan, 6138. 6138. So, nandito yan sa invoice items, nakalagay. Actually, hinide ko siya para hindi kayo malito. Pero kung gusto nyong i-unhide, pwede rin. So, it's up to you guys. Hindi pala siya nakatotal. Teka, isang nga natin. Para makita natin kung tama yung cost. Isam ko lang siya, ha. 10,501. 10,501. Okay, 6138. Okay, tama, 6138. And then, ito yung net profit. So, ayun, tama naman siya. So, kunyari, gusto nyo lang makita yung data ng November 30. Ito, October. Ayan. Pwede rin naman. So, either bala kayo kung anong range, kung 1 day, 3 days, 1 week, 1 month, ganun. Bala kayo. So, pwede yan. So, saan na ba yun? November 30. 1,375. So, check natin. So, pwede pala natin siyang ma-filter din dito sa invoice list. So, November 30. Okay lang yan. Okay. Ay, natanggal. Ayun. Bakit ito ang total? 1,375 lang dapat to. Saglit. Ayun, okay. Matagal lang pala mag-load. So, 1,375. Expenses, wala tayong expenses no November 30. Tama.
capital. Parang hindi ko pa ata nalagyan to ng filter. Lagyan natin. Okay, November. Ay, teka. Wala pa palang pas. Ay, ano to? Lagyan ko lang ng formula, ha? Parang napasobra naman ata. Ay, ito pala. Meron na. Nalagyan ko na. Wait. Okay. So, November 30. Ito yung date. Nasa dulo. Ay, bakit di lumabas? Di lumabas yung total. Di lumabas to. Ah, kasi nakasam. So, total dapat. Ayan. So, yan ang formula kung gusto nyo makita yung total pag na-filter siya. So, November 30. Di pa rin lumabas. Teka, parang alam ko na bakit. Excuse me po. Kasi para kasi tagalin ko na nga ito pampagulo eh. Ayan. Ayan. So, ito, sure na ako. Tama na to. November 30. Ayun. Wait lang natin ha. Hindi agad lalabas. Na it's a prank din ako kanina eh. Ayan, 1,064. Okay, tama. So, may net profit kayo na 311. So, dito naman po sa dashboard, makita nyo dito yung gross sales nyo, cash received, yung binayad sa inyo. Then, account receivable is yung balances ng customer nyo sa inyo. Yung marireceive nyo pa. Then, dito, may mga graph ng gross sales. Makita nyo dyan. So, pag marami na kayong data dito, makita nyo kung ano yung pinakamalakas na araw or month. Kita nyo dyan. Then, sales per customer. Lalabas din dyan yung total kung sinong customer ang pinakamalakas kumuha sa inyo. Then, yung account receivable yan. Si Jello Ortiz. So, pwede nyo rin to baguhin. So, dito sa dashboard is monthly siya. Pwedeng any month, bawa November, or pwedeng November to January, ganon, bahala kayo. So, let's say, gusto nyo lang makita yung December. So, dito, year, since 2023 lang yung input ko dito. Ayan. Pag madami na to, kailangan nyo mamili ng year dyan. So, ito, yung November, 66. Kaya pala, December kasi, dahil December. There. So, December lagay natin. Oh, tama. 66 nga. Look at the floor. Look at the floor.
So, eto, pansin nyo, medyo hindi siya agad naglo-load, pero lalabas din yan. Ayan. So, ito pa yung cash na ma-receive nyo. Then, ito yung cash na receive nyo for November. Ito yung pera na pumasok sa inyo. Then, ito pa yung mga may utang sa inyo. Alright? And, dito naman sa invoice part, kung gusto nyo kita yung, hindi naman lahat, or hindi putol to, pwede nyo siya dito, sa Zoom. Yan. So, ayan, medyo kita na siya lahat. Okay. And, kanina na-mention ko, if need nyo talaga gumamit ng phone, pwede naman. Pero, dito kayo directly mag-input sa invoice list saka invoice items. So, ito, balik natin sa dati. So, magma-manual input kayo. Ayan, lalagyan nyo dyan yung name ng customer. Ayan. So, dito sa customer, make sure nyo na tama yung spelling. And, yung ito, dapat ganyan. Kung capital G to, capital O, dapat ganun din ang itatype nyo. So, dito nyo naman ilalagay yung mga items na kinuha. So, select all. So, lalagay invoice number, then yung item. Make sure din, kasi key sensitive siya. Pag, halimbawa, black brush, nilagay nyo dyan, small b na black brush. Hindi siya magre-reflect dito sa inventory. So, dapat same. Description, OUM, yung quantity. Lalagay nyo rin yung unit price. So, ayan. Lalagay natin. Ayan. So, ditong part, wala na kayong gagalawin dyan. Automatic na din siya. Okay? So, yun lang po. Then, for the print, gagawa ko ng separate video for that. So, yun po. If you have any questions, just let me know po. Messenger page, Ibis. Thank you.